Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi po ito. Ngayon po ay muli tayong mag-aaral ng kanyang mga salita at ipagpapatuloy po natin yung serye ng ating pag-aaral sa unang aklat po ng Pedro, chapter 5 na po tayo, verse 1 hanggang verse 4. Ating pong basahin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia, na tulad ninyo bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Gawin niyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil sa gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating kulungan di kuubas kailanman. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Yung topic po natin sa gabing ito ay mayroon pong pamagat na Shepherds, Duties, and Responsibilities. At yun po ay hango po sa 1 Peter chapter 5, beginning verse 1 hanggang verse 4. Alam po ninyo, kapag tinginan po natin yung salita ng ating Panginoong Diyos, doon pa lamang po sa verse 1 ay ipinapakita na po dito na kung saan yung ginamit ni Apostol Pedro yung salitang elders ng church. To the elders among you, sabi niya ganyan, according to NIV, I appeal as a fellow elders and a witness of Jesus Christ, suffering who also share in the glory to be revealed. Na kung makikita po natin dito ay ipinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan ibinabahagi ni Apostol Pedro ang tungkol sa pagiging matanda po niya ng iglesia bilang pinili ng ating Panginoong Diyos. At kung makikita po natin dito, siya mayroong panawagan. Ang kanyang tinatawagan dito, it was addressed sa lahat ng mga naglilingkod po sa Panginoon na kung saan ay matatanda ng iglesia. At kung makikita po natin dito, alam ba ninyo yung sa Greek word, ang ginamit pong salitang elder, ito po ay katumbas ng salitang presbyteros. Ang ibig po sabihin ng presbyteros, sa English po, it means a mature individual. Ibig sabihin po, dito ay kinakaugnay ni Apostol Pedro ang mga naglilingkod po sa Panginoon na kung saan ay mga tinawag ng Panginoon para mamahala po sa kanyang iglesia. So kung mapapansin po natin dito po, sabi nga po, doon pa lamang po sa kahulugan, kailangan daw po mature sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi ito naman talaga ang nais ng ating Panginoon. Bilang isang tagapaglingkod ng Diyos, mahalaga po na tayo po ay maging mature po sa ating pakikipag-ugnayan, sa kaalaman mismo tungkol po sa ating Panginoong Diyos. At kung makikita po natin dito, sabi nga po ganyan, yung age po ng isang elder dito ay wala namang no age limit. Ang sabi nga po ganyan, basta ang mahalaga na binibigyan ng puntos dito, siya ay merong calling sa Panginoon, siya ay malago sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At kung makikita po natin dito, sabi nga po ganyan, the word elder na ginamit po dito ay katumbas din po ng salitang pastor. Okay, o kaya naman shepherd po, no? Halos lahat po niyan ay mga magkakatulad po sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. At yung ginamit po dito elder, o kaya naman daw po ay shepherd, ay sabi nga po kaya pastor, it means to pastor the sheep or the flock of God. Kasi kung makikita natin, isa sa mga illustration po na ginamit po dito ng ating Panginoong Diyos sa pakatauhan po ni Apostol Pedro, na kung saan yung mga pastol dito, yung mga tagapaglingkod ng ating Panginoon na namumuno po ng iglesia, ay sabi nga po, ay ang illustration na ginamit ng Panginoon ay sila yung mga shepherd o mga pastol. At yung mga kawa naman daw po, ay sabi nga po ganyan, yung church ng ating Panginoon, na kung saan ay pinamamahalan ng mga pastol na ito, ay inentulad ng ating Panginoong Diyos doon sa mga sheep o kaya ay mga tupa. At kung makikita natin, sabi nga po, ayon sa pag-aaral, ang sheep daw po ay, sabi nga ay mahina. Okay? At para sa kanyang sarili, hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili. Gayun din po naman, they are defenseless.
at dirty. Ibig sabihin, hindi niya kaya ipagtanggol ang kanyang sarili, at the same time, sabi nga daw po ay marumi. At ganyan din po naman, sabi daw po, yung mga sheep daw po, they don't know how to find their way home. Kaya po, sinabi nga po ng pag-aaral na ito, kapag sila po ay tawag dito, ay napahiwalay sa kawan, mahirap na po sila na kung saan makabalik na po doon sa kanilang dapat na balikan. At hindi lamang po yan, sabi nga po, madalas naliligaw po yung mga sheep, no? At hindi lamang po yan. Kaya naman po, ipinapakita po ng Word of God, kailangan talaga nila ng shepherd. At nakadepende po sila doon mismo sa shepherd, na kung saan po mangangalaga, mabibigay ng protection sa kanila, magpapakain sa kanila, kain sila sa tubig upang makainom. So, yung buhay nila, nakadepende po talaga sa shepherd. So, yun po illustration po dito. Ngayon, kung titignan po natin dito, ayon po doon sa sinabi po ni Apostol Pedro, kasi po, meron tayong makikita dito na qualities po ng isang pastor o kaya naman daw po ay shepherd o tagapanguna po ng iglesia ng ating Panginoon. Alam ba niyo, sabi, kailangan daw po a witness, one of the qualities of the shepherd, a witness of the suffering of Christ. Kasi nung kapanahunan po nila, sabi nga, bago ka maging tagapaglingkod ng ating Panginoon, mahalagang tandaan po natin ito. Sila ng mga disipulo ng ating Jesucristo, sabi nga pong ganyan, sila mismo, mga patotoo, naka-witness po sila tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang pagtuturo, di ba? Yung sabi nga po ni Apostol Juan, nahipo namin ang Panginoon, okay, nakita namin siya. Kumbaga sa nakasama nila ang ating Panginoon. At witness po sila, hindi lamang dun sa mga signs and wonders, miracle ng Panginoon, hindi lamang sa pagtuturo ng ating Panginoon, maging sa kanyang suffering. Kaya naman isa po yan sa mga qualities po ng sinasabi pong tagapanguna po ng, sabi nga po, ng kawan ng ating Panginoon, na pinili ng ating Panginoon. Gayun din po, sabi nga po ng salita ng Diyos, ay partaker of the glory that will be revealed. Kasi kung makikita po natin yung Word of God, di ba? Sabi nga po sa Tagalog, mapapansin natin dito, hindi lamang sila saksi sa mga paghihirap ni Kristo, kundi makakabahagi din sila sa karangalang malapit na ipahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung papansinin po natin, sabi nga po ganyan, napakahalaga po dito, unang tinatalakay po dito yung qualities ng isang pastor o kaya naman ng shepherd, na kung saan talagang merong personal relationship, no? Merong intimate relationship na talaga namang nakaranas o naranasan niya ang ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. At yan ang binibigyan din po dito ng salita ng Panginoon. Ngayon, sa panahon naman natin ngayon, sabi nga po, ang Biblia ay nagtuturo din po sa atin na kung saan na kailangan daw po magtaglay o magkaroon ng mga katangian po katulad po dito ng isang shepherd o kaya naman pastor o tagapaglingkod ng ating Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, dito ay inihayag po ang mga katangian ito. Sabi nga pong ganyan, kasi sabi nga po, nung time nila, kailangan na-witnessin nila, na nakita nila ang Panginoon, naranasan nila ang Panginoon. Ang Panginoon natin ay sabi nga pong ganyan, ay umakyat na sa langit. Pero sa panahon natin ngayon, ano ba ang mga katangian na iniwan po para mabigyan din ang karakter o katangian po ng isang tagapaglingkod ng ating Panginoong Jesucristo? Now, dito ay pinakita naman po ni Apostol Pablo ang mga katangian po ito. Sabi nga po, ang sino man nagnanais na maging tagapangasiwa ng iglesia o naghahangad ng mabuting gawain, sabi nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan daw po walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Dapat hindi daw po siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi mahilig magipag-away at hindi maibigin sa salapi. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siya makapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapapamahalaan ang sarili niyang pamilya.
Kaya nga po, yan ang mga katangian na pinakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi ganyan, hindi dapat siya isang baguhang mananampalataya. Kasi daw po, sabi kong ganyan, baka siya maging palalo at mahatulan gaya ng dyablo. Kaya nga po, dito ay binibigyan diin ang lahat ng ito upang sa ganun daw po ay mapatakbo na maayos ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya kung makikita po natin, bukod sa mga katangian kung yung binasa po natin sa 1 Timothy chapter 3 beginning verse 1 to 7, mapapansin din po natin na kung saan binibigyan diin po dito ang isang shepherd daw po, pastor, o kaya naman ay tagapanguna ng iglesia ng ating Panginoon, ay dapat daw po merong responsibilidad o tungkulin na dapat niyang gampanan sa ating Panginoon. Sabi nga po, dapat daw po maging overseer daw po siya. Okay? Pamahalaan, pangasiwaan, mabuti ang iglesia ng ating Panginoon. Kaya po, may mga pagbibigyan din po dito yung kanyang responsibility. Ano pong responsibility daw po? Unang-una, pinapakita dito, be shepherd of God's flock that is under your care and watching over them. Talaga naman daw po, kailangan daw po pamahalaan, pangasiwaan, kung ano man yung ipinagkatiwala ng kawan ng ating Panginoon, iglesia ng ating Panginoon sa Kanya. At kailangan daw po bantayan daw po mabuti ito. Gaya din po naman, sabi din po, feed the flock. Kailangan pakaanin daw po, no? At sabi nga po ng salita ng ating Panginoon. And lead the flock of God. Kaya ito yung mga primary job or responsibility na kung saan ay pinapakita po ng Word of God. Pero kung makikita po natin dito, isa sa binibigyan din dito yung sinasabi po to feed the sheep or feed the flock. Alam po ninyo, kapag tinawag ang isang tao na kung saan ay para magpastor o kaya maging shepherd o tagapangasiwa ng iglesia ng ating Panginoong Diyos, tungkulin niya na pakanin ang tupa, yung kanyang pinapamahalaan. Okay? Eh, sabi nga ganyan, pwedeng tawagin daw po ang isang tao, isang mananampalataya, doon sa puntos na maging tagapagturo. Okay? Pero hindi naman siya pwedeng magpastor, dahil calling po yun eh. O pwede rin naman na magpastor. Pero kapag ikaw yung tinawag ng isang pastor ng ating Panginoong Diyos, dito sa fivefold ministry ito, eh, sabi nga pong ganyan, hindi pwedeng hindi siya magturo. Kapag tinawag ka ng Panginoon bilang isang pastor, marapat lamang dapat magturo ka at marunong kang magturo. Kaya yan ay binibigyan din po ng salita ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa kanyang ministerial gift. Okay? Kaya itong mga tinatawag ng mga pastor ay dapat talaga magturo. Sapagkat ganun po ang mga tungkulin o responsibilidad na kung saan ay pinapagawa sa kanilang Panginoon. Kaya kung makikita natin, sabi nga kung ganyan, merong lumabas na ganito pastoral biblical duties and responsibilities. Alam po ninyo, una pinapakita dyan, di ba? Sabi nga, kailangan tinawag po siya to lead, to protect, to feed, to watches over the flock. Di ba? Pero makikita natin, sabi nga po, paano gagampanan po ng isang shepherd o pastor itong mga responsibilidad na ito, yung kanyang tungkulin ito sa harapan ng ating Panginoon. Una, pinakita dyan, sabi nga po, praying, studying scripture, and living exemplary lives. Pangalawa, ruling, leading, and managing the church. Di ba? Kaya makikita natin yung pangasiwa niya, okay, para pamahalaan po yung iglesia po ng ating Panginoon. Pero makikita natin yung primary niya, di ba? Mananalangin, mag-aaral ng salita ng Diyos, at magpapakita daw po siya ng magandang halimbawa. Yung pangatlo naman daw po, teaching, preaching, and refuting false teaching o doctrine. So, magtuturo siya, mangangaral siya, at sasansalain niya yung mga maling katuruan. Kasi hindi mo maiwasan yan May mga nagsusulputan po mga maling katuruan. Kaya dapat po, magiging mapagbantay po ang isang shepherd o pastor. Pang-apat po, caring for God's people and protecting the church from false teachers. Okay? Pangangalagaan daw po niya yung kanyang kawan for protektahan ng iglesia ng ating Panginoon Diyos mula doon sa mga bulaang tagapagturo. Number 5, developing other leaders and teachers.
So, nandyan po, magiging tagapanguna po siya at magtutulong po siya para ma-develop po yung mga sabi nga po, kailangan ng leader, ang church ng leaders at mga teachers, so kailangan po niyang i-disciple. Kaya din po, performing rites of passage, such as, okay, ito po yung mga gagawin po niya, no, sa baptism, okay, Lord's Supper, yan yung sinasabing communion, kasal, wedding, and funeral service. Pang-pito, disciplining unrepentant Christian. Kung meron mga Christian nagkakamali at sabihin natin nagkakasala, tungkulin po ng pastor o kaya naman po tagapanguna ng iglesia na kung saan siya ay disiplinahin. Kaya meron tayong mga disciplinary action na ginagawa. For example, conforme sa case. Diba? At kung makikita po ninyo mga kapatid ko kapag, for example, kung siya ay leader, nakagawa ng hindi tama, violate niya yung Word of God, nagpapataw po tayo ng parusa diyan. Dinidisiplina natin yan. At sabi nga pong ganyan, tawag dito, kung mababaw lamang po yung kanyang nagawa, minsan nagkagawad po yan ng 3 months, no? Hindi, walang tatayo ang ministeryo, okay? At yun, pag natapos na yun, i-evaluate pa niya, i-evaluate pa ng mga leaders kung talagang nagkaroon siya ng puso na nagsisisi talaga at nais niya muling maglingkod sa Panginoon. Pero conforme ko sa evaluation na mangyayari. Pero kung hindi mo makikita nito na talagang parang hindi nagsisisi, so yung 3 months na yun, magpapatuloy po yun. No, magpapatuloy po yun hanggang hindi nakikita yung sinasabing pagsisisi, pagbabago sa kanyang buhay. Kaya disciplining unrepentant Christian. Pangwalo naman po, rightly using the God-given authority. Kaya po yan ay pinapakita po ng Word of God na mayroong pamamahala na ibinigay ang ating Panginoong Diyos, kailangan gamitin niya ito ng tama. At sabi nga po, pagdating sa pangsyam, kasi darating ang panahon na siya daw po ay magbibigay sulit po sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang paalala po ni Apostol Pedro, ganito sabi niya dun sa mga shepherds po, sa mga pastor, sabi niya ganyan, gawin niyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais po ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung minsan, makikita natin, di ba, merong naglilingkod na parabagang hindi maluwag sa kanyang loob at napipilitan sa kanyang ginagawang paglilingkod. Hindi yun yung ibig ng Diyos. Kasi ibig ng Diyos, kapag gumawa ka sa Kanya at kung ikaw ay napili bilang leader ng ating Panginoon, mahalaga po maluwag sa loob lagi, okay? Masaya mong ginagawa ang gawain ito at hindi napipilitan lamang. Tapos sabi, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, okay? Kundi dahil gusto niyo makapaglingkod. Kasi alam mo ninyo, no, sa panahon natin ngayon, nakakalungkot man pong isipin, may mga workers, bago sila mag-serve, naglalatag sila ng kanilang kailangan ganito, merong love gift, kailangan may sweldo, kailangan ganito, etc. Maraming sinasabi. At yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Alam mo ninyo, tama lamang po na kung saan talagang bigyan ng love gift itong mga tagapaglingkod na ito. Kaya lang hindi dapat yun ang maging pangunahin sa ating mga buhay na hinahabol po natin yun. At ang pinakamahalaga dito, sabi nga pong ganyan, ay kailangan maglingkod tayo sa abot ng ating makakaya kahit wala naman po dito. Kasi ang pinaglilingkuran naman po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi for example, kung ikaw ay magagamit ng Panginoon sa isang church planting work, so ano maasahan mo sa church planting work? Kung ang mother church na nagpadala sa iyo ay wala namang kakayahang magbigay sa iyo na kung saan ang sabihin natin ng sapat na kung saan ay dapat na ibigay sa iyo. Di ba? Like for example, kami, nangyari sa amin, one-way ticket po kami. Ang talagang ang nangyari talaga sa amin, pinadala kami, yung pamasahe, walang pabalik. One-way ticket nga Okay? Hindi na kami makabalik. Kaya ang problema, hindi kami makauwi kung gusto magbabagot man kami doon sa mission work. At hindi lamang po yun. Talaga namang nakita rin namin, ang church na pinanggalingan namin, yung aming mother church, wala siyang kakayahan talaga.
Kaya naman, nakita din namin doon yung biyaya ng Panginoong Diyos na kung saan kapag ikaw talaga tinawag ka sa ministry, ang Diyos ang gagawa ng paraan sa iyo para ikaw ay makapanatili, mag-survive sa kanyang gawain. At the same time ay ang Panginoon, sabi nga po, ay kailanman ay hindi ka naman niya bibiguin at hindi ka niya pagkukulangin. At ang biyaya niya ay sapat sa pangangailangan ng bawat tagapaglingkod. At yun po talaga ang katotohanan. At siya rin ang magbibigay ng gantimpala sa iyo kung ikaw ay magiging tapat po sa iyong gawain na kung saan ay pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Ayun ay nasubukan po namin talaga mga kapatid. Kaya nga dun sa mission work na yan, pinagkatiwala sa amin ni Lord, ang ginagawa talaga namin, kailangan mag-survive sabi nga kung ganyan kung walang support from the church, kailangan magpatuloy. Hindi kailangan ihinto ang gawain ng Panginoon. At nakita namin yung grace ng Panginoong Diyos, may mga taong ginagamit siya para matustusan yung pangailangan ng mga kanyang mga tagapaglingkod. At sabi ganyan, sabi nga po, gampanan ninyo yung tungkulin, hindi dahil sa kabayaran. Okay? Hindi dahil sa kabayaran. Okay? At sabi nga po ganyan, kundi dahil sa gusto niyong makapaglingkod. Yun ang binibless ni Lord Yung heart mo, yung heart ng isang servant. Okay? Na kung saan handa kang maglingkod, anuman ang ipagagawa sa iyo ng ating Panginoon. In fact, meron nga lang nagtatanong sa akin Minsan ako po ay nag-apply sa isang church at sabi niya ganyan, Pastor, sabi niya ganyan. O kaya meron ganitong pangyayari na, Pastor, gusto ka namin magpastor o maglingkod sa amin. Sabi niya ganyan, ano naman ang demand mo? Sabi gano'n sa akin ng church. Sabi ko, wala akong demand. Kasi para sa akin, mahirap mag-demand sa Panginoon dahil unang-una, sabi nga, lahat ng ginawa niya ay hindi naman talaga natin kayang pantayan. Di ba? Wala akong demand, sabi ko. Basta mahalaga, sabi ko sa kanila, sama-sama tayo maglingkod sa ating Panginoon. So yun ang sa akin mga kapatid. Hindi natin kayang, sa totoo lang, hindi natin kayang bayaran, pantayan yung ginawa sa atin ni Lord. Kaya para sa atin, it is a privilege and an honor na ang Diyos natin ay ating mapaglingkuran. And in fact, ang Diyos naman magbibigay ng gantimpala po sa atin. Sabi niya, yung paglilingkod na hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa inyong kawan. So, ibig sabihin, talagang magpakita tayo ng magandang halimbawa po bilang mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos. Ano naman ang duties ng mga tupa? Okay, ng kanyang mga tinuturuan o kaya naman yung kanyang nasasakupan. Sabi nga po, ang duties naman ng mga tupa ganito po, you should obey Him because He kept watch over your soul as those who are accountable to God. Okay? Kasi lahat naman tayo magbibigay sulit sa ating Panginoong Diyos. So tungkulin ngayon ng ship, ng tupa, na sumunod doon sa inilagay na leader ng ating Panginoon. O sila mong pastor o tagapamahala. Sapagkat sila ang magbabantay ng inyong kaluluwa. You should obey Him. Kailangan daw po tayo sumunod because if you cause Him grief, okay, you cause yourself grief. Kaya kung makikita natin dito, kailangan talaga dito ng pagpapasakop Kasi kung bibigyan natin sila ng bigati, o kaya lalabanan natin sila o hindi tayo susunod sa kanila, ang una po nating sasaktan walang iba kundi ang ating mga sarili. Sa totoo lamang po. At lagi nating tandaan, sila ay ginamit ng Panginoon, sila ang pinili ng Panginoon para magpastor sa iyo. Okay? Kaya sabi, huwag niyo silang luto ng bigati. At the same time, sabi niya ganyan, you should obey Him by obeying His exhortation from God's Word. Kung ano man yung kanyang pinapangaral at kanyang sinasabi tungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos, ay marapat lamang daw po nating sundin. And you should respect and pray for Him. Tungkulin ng bawat tupa, ng bawat nasakupan, igalang ang pastor o tagapamahala ng ating Panginoong Diyos at kasama din po laging ipanalangin. Katulad nga po ng sinabi po sa Hebrew chapter 13 verse 7, sabi niya, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo,
magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay malulungkot o mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, 13, hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay ninyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Kaya kung makikita po natin dito, ipinakita yung duties and responsibilities ng isang leader, pastor, shepherd. At the same time, ipinakita rin yung duties and responsibilities po ng isang sheep, okay, or God's flocks. Ngayon, kung makikita natin, pagdating ng verse 4, ipinakita naman po dito ng salita ng ating Panginoong Diyos ay ito. Sabi nga po sa verse 4, pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng walwalhating koronang di kukupas kailanman. Alam po ninyo, sabi nga po ganyan, yung pinaka-chief shepherd po natin ay walang iba po ni ating Paiso Kristo. Ngayon, pagdating ng araw, sabi nga po ganyan, meron daw pong reward para po doon sa lahat ng mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi nga po ganyan, pagdating ng Panginoon sa araw na yaon, you will receive the crown of glory. Pag sinabi yung crown of glory sa Tagalog, isang korona na kailanman na hindi po ito kumukupas. At yan ay binigyan po ng salita ng ating Panginoon. Yung crown of glory na ito ay ibibigay niya sa kanyang mga tagapaglingkod. Okay? At yan ay binibigyan din po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mapapansin po natin, walang sayang po sa lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon. Kahit yung flocks po yung mga ships, kapag sila ay nag-serve sa ating Panginoon, may gantimpala din po silang tatamuin po sa ating Panginoong Diyos pagdating po ng araw. Yung gantimpala, gusto ko po maintindihan po nyo ito, hindi lamang sa buhay na ito. Kasi minsan ang kaisipan natin sa darating, di ba? Mas grabe yung sa darating. Pero dito pa lamang po, pag nag-serve ka kay God, dito pa lamang po, meron na pong reward ang ating Panginoong Diyos sa atin. Tatanggap po siya ng gantimpala. Hindi lamang po sa buhay na ito, maging sa buhay po na darating, sa future. Okay? At yun sinasabi pong crown of glory. Kaya nga po sabi po sa Bible, di ba sabi niya ganyan, according to 1 Corinthians chapter 15 verse 58, di ba? Ipinakita po ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi nga po, kailangan daw po magpakatibay kayo, okay, huwag kayong matitinag, at magpakasipag sa gawain ng ating Panginoong Diyos dahil alam ninyo, take note the word, alam ninyo na walang sayang sa lahat ng inyong ginagawa. Sa English, ginamit niya sabi niya lahat daw po ng ginagawa natin kay Lord, sabi niya ganyan, it is always remembered and it's always rewarded. Ibig sabihin, nasa isip ng Panginoon yung lahat ng ginagawa mo kay Lord at siyempre nasa isip niya, hindi mawawala din sa isip niya na ikaw ay kanyang gantimpalaan sa lahat ng iyong gagawin. So tayo po'y manalangin sa Panginoong Diyos. O Diyos, marami pong salamat sa gabi pong ito na yung pinagkaloob po sa amin. Father God, we thank you, Lord God, for, sa word na ibinigay niyo po sa amin, for the word of exhortation, Lord. At yun din po naman, ito'y nagbibigay ng encouragement sa amin na patuloy kami makapaglingkod po sa iyo. Lord, hindi namin kayang tapatan ang lahat ng ginawa po niyo sa amin. Pero simple lamang, Lord, ang ipinapakita niyo po sa amin, Lord, na kung saan, para sa amin po, na tinawag po ninyo, isang karangalan, isang pribileyo na ikaw ay aming mapaglingkuran. Kaya, Lord, gamitin mo ang katawang ito, ang bawat isa sa amin para po sa iyong kalwalatian. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa amin, Lord. Lord, gabayan ingatan po ninyo yung mga servants po ninyo at iyo silang pagpalain. Maraming salamat sa gabing ito. Yung mga kapatid namin may karamdaman, even yung mga leaders namin, Panginoon, mga elders, leaders, and workers ng church, I pray, Father God, for your healing touch be upon their lives.
Lord, I pray God na ikaw ang humipo po sa kanilang karamdaman. At Lord, and we declare God your word by the stripe of the Lord Jesus Christ and by His blood they were healed in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po. At Lord, sa mga nangangailangan po, Lord, ikaw ang tumugon sa kanilang mga kahilingan at pangangailangan. O maraming po salamat, Lord God, sa iyong pag-ibig, malasakit, at pag-iingat po sa amin. At tunay, Panginoon, na kayo ang tumutustos ng lahat ng aming mga pangangailangan. O Diyos, maraming salamat sa iyo. Ikaw ang mong binisyon pagpapala sa bawat isa o yung pagpalain ng buhay ng iyong mga anak, kalingatan ng bawat isa, pagpalain ng sambahayan ng bawat isa at iligtas, pagpalain ng trabaho, negosyo, pinagkakitan. Ipuhos mo yung masaganang pagpapala, sukat walang kalagyan. Aming tinatanggap po ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Peso Kristo. O sumayin ang pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama, at pag-ipag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.